Chapter 17. Nagkataong itinabi ko yung akin. I know how to use it. For so many times I've done this. Requirement ni Troy sa mga empleyado ang i-check kung buntis ang mga ito o hindi. Kahit ako na sekretarya niya na walang boyfriend noong mga panahong iyon ay hindi nakatakas. Mabilis akong nagtungo sa banyo at umihi. I put enough amount of my urine in it. Dalawang magkaibang brand ang ginamit ko para makita kung accurate ba ng reset. Nakatayo lang ako habang hinintay ang ilang minuto at makita ang resulta nito. Nagbilang ako ng 5 minuto. Pumikit ako ng marinig ang tunog ng stopwatch ko. The moment I saw the result, hinge ako agad nakagalaw. Ate, matagal ka pa? Tanong ni Rie. Nang pihitin niya ang seradura ng pinto ng banyo ko ay hinayaan ko na siyang pumasok at tingnan ang resulta nito. Oh my gosh! Kulang na lang ay tumalon-talon siya nang makita ang resulta nito. Positive. Ate, positive. Impit niyang sambit. Mabilis siyang lumabas sa banyo. Narinig ko pa ang pagbukas ng pinto ng kwarto ko. Dahan-dahan akong lumabas ng banyo at pagdating ko sa aking kama ay napaupo ako roon. Lang sandali pa ay narinig ko ang mga yabag nila paakyat dito sa kwarto ko. Excitement are written on their faces. Lalo na sa mukha ni Mama, Chase at Rio. Pero nang makita nila ang reaction ko ay bigla silang huminto sa kanilang posisyon. Nasa likuran nila si Troy na bakas ang pagkabalisa. Ngumiti ako kay Mama at sa kapatid ko. Okay lang po ba kung iiwan niyo po muna kami ni Troy? Tumanggo naman agad sila at mabilis na lumabas ng kwarto ko. Nilock ni Troy ang pinto at marahang naglakad patungo sa akin. Umupo siya sa Saturday abi ko. Saka ko lang napansin na hawak pala niya ang 2 pregnancy test na ginamit ko. Is it true? Mahinahon niyang tanong. Bumaling ako sa kanya sa katipid na ngumiti. That's what the pregnancy test says. I heard him sigh and he reached for my hand. Aren't you happy? Tanong niya sa akin. Nakagat ko ang ibabang labi ko at muling tumingin sa kanya. Ikaw ba, masaya ka ba? Mukhang hindi naman. He smiled at me. Ang isang kamay niya ay ako sa ulo ko para guluhin ang buhok ko. I was shocked. Akala ko walang mabubuo sa ginawa natin. I've been waiting since last week. Until I've decided to give up. I told myself that the next time we do it, sisiguraduhin kong magkaka-junior ako. Nang marealize ko ang sinabi niya ay mabilis ko siyang hinampas sa braso. Aray, bakit? Reklamo niya. Pinlano mo ito. Pinlano mong buntisin ako. Ngumisi siya sa akin at nagkibit balikat, lako kasi minalit mo ang kakayahan ko noong araw na iyon. Kaya ayan, pinatunayan kong hindi lang ako puro salita. Inirapan ko siya dahil sa sinabi niya. Sa totoo lang, hindi ko alam kung matatawa ako sa kanya o maiinis ako. Alam kong mabilis, pero sana maniwala ka na malinis ang intensyon ko sa iyo, Luis. For some reason I felt like I loved you even before. Parang hindi bago sa akin itong nararamdaman ko. Parang ang natural na mahulog ako sa iyo. Hindi dahil maganda ka, hindi dahil magaling at matalino ka, kundi dahil ikaw yan. Ikaw si Luis. Ang unang babaeng nagpi at tibak ng puso ko kahit unang beses palang kitang nakita noong araw na iyon. Napalunok ako nang marinig ang sinabi ni Troy. Hindi ko maalis ang titig sa kanyang maamong mukha. I love you, Luis. Unti-unting bumaba ang tingin ko sa kanyang labi. Walang pag-aatubiling hinalikan ko siya sa kanyang labi. My plan was to give him a peck on his lips. Akmang ilalayo ko na ang labi ko sa kanya nang biglang hinawakan niya ako sa batok at hinalikan ng mariin. He inserted his tongue inside my mouth and tasted every corner of it. Bumaba ang kanyang halak sa aking leeg. Ang kanyang mga kamay ay maingat na naglakbay sa aking katawan. I feel little was in it pero kailangan kong kontrolin ang sarili ko ngayon dahil nasa ibaba ang pamilya namin. Troy, not now. Hinawakan ko ang kanyang pisngi at muling hinalikan sa kanyang labi. I know that it's hard for him to control his feelings right now. Kaya naman hinayaan ko muna siyang kumalma. Pareho naming inayos ang aming mga sarili bago kami bumaba ng first floor. Bakas sa mukha ng mga ito ang magkahalong pag-aalala at excitement. Ma, Chase, Rie and Rio. It's positive. Narinig ko ang masayang hiyawan ni Rio at Chase. Si Troy naman ay lumapit kay Mama para yakapin ito. I knew it.
Saad ni Rie sa akin. Natawa naman ako. She enveloped her arms around me and hugged me. I promise that I'll become the coolest tata this baby. Aniya sa kamarahang inilapat ang kanyang palad sa aking tiyan. Kuya, tuloy pa ba tayo sa Siargao? Biglang tanong ni Rio. Marahang tumawa si Troy at saka tumanggo sa kapatid. Muli ay lumapit siya sa akin at hinalikan ang tuktok ng ulo ko. Tumangala ako sa kanya. Happy birthday! Naramdaman ko ang pagpisil niya sa aking palad. Saka ko naman naalala na wala akong regalo sa kanya. Wala akong gift. He smiled at me. You gave me the best gift I could ever receive on my birthday, Luis, nakangiting sambit niya sa akin. Welcome back, Sir Troy and Miss Raquela, bati sa amin ng mga empleyadong nakakasalubong namin. Magmula first floor ay ganoon na ang bungad nila sa amin. Magmula pa rin kanina ay kunot noong panay ang tingin sa akin ni Troy. Dahil sa ginagawa niya ay pinagtaasan ko siya ng kilay. Alam ko kung bakit ganoon ang reaksyon niya. Marahil ay nagtataka siya kung bakit ako kilala ng mga tao sa kumpanya niya. Nang hindi na siya makapagpigil ay huminto siya sa paglalakad at marahan akong hinawakan sa aking braso. Why are they calling you Raquel? Bakas ang kursyusidad sa kanyang mukha. Gusto kong matawa pero pinigilan ko ang aking sarili. Hinawakan ko ang ID ko at itinaas iyon para lumebel sa kanyang mata. Kita mo yan. Raquela Luis kasi ang pangalan ko. Pinaningkita niya naman ako ng mata. I know. What I meant is, paano nila nalaman ang pangalan mo? Ngumiti lang ako sa kanya. Secret, sabi ko sa kanauna nang naglakad patungo sa opisina niya. At paano mo nalaman kung saan ang opisina ko? His eyes are scrutinizing every single move I make. Pinag-aralan ko. May ibinigay na blueprint ang kapatid mo sa akin. He scoffed. Halatang hindi siya naniniwala sa sinasabi ko. Bumantong hininga ko at hinawakan ang kanyang magkabilang balikat. If you really like to know, kailangan mong hintayin na magbalik ang mga alaala mo, nakangiti kong sambit sa kanya. Tumingkayad ako para maabot ang kanyang labi. Nang lamapat ang aking labi sa kanya ay agad kong naramdaman ang pag-alalay niya sa likod ko. His other hand was on my stomach. Hindi ko tuloy maiwasang mapangiti. Take it slow, Troy. Huwag mong madaliin ang mga alaala mo. Darating ang araw na maaalala mo lahat. Ngumiti ako sa kanya at hinalikan ang kanyang pisngi. Naglakad ako agad patungo sa aking lamesa. Wala man lang itong bakas ng alikabok. Nakakatuwa dahil talagang pinalinis iyon ni Rie. Dahil unang araw namin ngayon sa trabaho, marami kaming kailangang asikasuhin. Karamihan ay mga documents na nangangailangan ng pirma ni Troy. Kailangan ko ring ayusin ang kanyang schedule for next week and the succeeding weeks of this month. Ngayong marami na sa mga investors ang nakakaalam na nagbalik na siya sa pagtatrabaho. Marami na rin ang gusto makausap siya. Hindi naman ganoon kadali iyon. Kailangan talagang maglaan ng specific time sa bawat client para maging maayos ang daloy ng transaction. Luis, drink water. Napatingin ako sa kanya nang mapansin kong nakatayo siya sa tabi ko. May hawak siyang mug at may laman yung tubig. Nang inumin ko iyon ay agad na kumunat ang noo ko nang maramdamang maligamgam iyon. Bakit warm yung tubig? Reklamo ko sa kanya. Ngumiti siya sa akin. Napanood ko sa isang YouTube channel na maganda raw kung warm yung tubig na iinuman mo. Healthy para sa inyo ni baby. Gusto ko na lang mapa-facepalm sa harapan niya. These days, nahuhuli ko siya na kung ano-anong pinapanood na video sa YouTube tungkol sa pregnancy. Kapag free time niya naman ay articles naman ang kanyang binabasa. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko sa lalaking ito. Ang dami niyang suggestions sa akin. Marami na rin siyang pinagbabawal na pagkain na dati-rati naman ay kinakain ko. Pati ice cream na stress reliever ko, hindi na ako pwedeng kumain ng marami. Troy, ang init na nga ng panahon, maligamgam pa na tubig ang ipapainom mo sa akin. Torture naman ito. Lumapit siya sa akin at inilagay ang kanyang palad sa ulo ko at marahang ginulo ang buhok ko. Dahil sa ginawa niya ay mas lalo akong nenas. Lumayo ka sa akin dahil baka mandilim ang paningin ko sayo. Agad naman siyang humakbang palayo at mabilis na bumalik sa table niya. Sanggit, sambit niya. Nang tumingin siya sa akin ay agad ko siyang sinaman ng tingin kaya naman agad siyang yumuko at nagpanggap na abala sa kanyang ginagawa.
Masyado akong naging abala sa buong umaga dahil bukod sa paperworks, marami rin akong tao na tinawagan. Mostly are the secretaries of important people na gustong makipag-usap kay Troy. I set a lot of meetings today. Nang mapatingin ako sa orasan ay saka ko lang napagtanto na 12:00 na pala. Wala na si Troy sa opisina noong oras na iyon. Pagtayo ko ay agad akong naginat. Sa mismong oras na iyon ay nakaramdam na rin ako ng gutom. Napahawak ako sa tiyan ko nang marinig na tumunog ito. Akmang lalabas na ako nang biglang bumukas ang pinto. Napatingin ako agad sa pagkaing dala ni Troy. Para sa akin yan. Nakangiti kong tanong. Para sa atin, pagtatama niya. Napasimangot naman ako. Ang konti naman yan. Diretso siyang naglakad patungong lamesa at inilapag doon ang pagkaing binili. Agad naman akong lumapit doon para i-check ang binili niya. Sana naman masarap ang ulam na binili niya. Oy, chicken afritada. Tuwang sambit ko. Akin yan, aniya habang hinuhubad ang kanyang suot na coat. Ano ang akin? Huwag mo sabihing ito. Turo ko sa chop suey. Nakangiti siyang tumango. Yes, sayo ang chop suey. Healthy yan dahil puro gulay. Bigla namang sumama ang loob ko sa kanya. Hindi ko alam kung hormones ito at bigla na lang akong naiyak sa harapan niya. Hindi naman ako ganito noon pero sa mga nakalipas na araw ay madali akong umiyak sa mga bagay-bagay. Madali rin akong menes. Nang makita ako ni Troy ay agad siyang lumapit sa akin at niyakap ako. Why? Anong problema? Why are you crying? Ngumuso naman ako. Bakit kasi lagi na lang gulay ang pinapakain mo sa akin? Mukha ba akong kambing at puro damo ang pinapakain mo sa akin? Nang marinig ko ang kanyang mahinang pagtawa ay hinampas ko siya sa braso. Okay, we'll share sa chicken afritada. I'll eat some of your food. Okay na ba yun? Tanong niya habang marahan hinahagod taas baba ang likuran ko. That's his way to calm me and for some reason, effective naman iyon sa akin. Bumitaw siya sa akin at saka inalalayan akong umupo sa sofa. Siya na rin ang kumuha ng pinggan para sa aming dalawa. I tasted the afritada first and then the chop suey. In my surprise, mas masarap ang chop suey na binili niya kaysa sa afritada na binili niya para sa sarili niya. I like this one, nakangiti kong sambit sa kanya. Hindi na ako manghihingi ng ulam mo. As a person, I rarely eat vegetables. But not this time, ang sarap kasi ng pagkakaluto ng chop suey na iyon. Parang gusto ko tuloy magtungo sa restaurant na pinagbilhan niya at tanungin kung anong ginamit ng chef na pampalasa sa gulay. Nakangiti naman si Troy habang nakamasid sa akin. Kung ako ay panay ang kain, siya naman ay panay ang tingin sa akin. Baka naman matuno ako sa mga titig mo, pang-aasar ko sa kanya. When he rolled his eyes at me, hindi ko naiwasang matawa. Ang kalat mo kumain, alam mo ba yun? Kumuha siya ng tissue at marahang pinunasan ang gilid ng labi ko. In that moment, bigla ako nang natigilan. Pakiramdam ko ay nag-slow motion. Ang paligid habang ang mga mata ko ay nakafocus sa mukha ni Troy. I know Levy said this so many times, pero sa lahat ng lalaking nakilala ko, sa mukha lang ni Troy ako hindi nasasawa. Natawthan naman ako nang muli niyang panasan ang gilid ng labi ko. Hey, are you okay? He asked. Inabot ko naman ang baso ng tubig at agad na uminom. What are you thinking? Mabilis akong umiling at umiwas ng tingin sa kanya. It hasn't been a year but I know when something's bothering your mind. Tell me, what is it? Ngumiti ako sa kanya. I just realized that you're so handsome. Bigla naman siyang nasamid sa kanyang narinig. Inabutan ko naman siya ng tubig. Uminom agad siya habang marahang minamasahe ng kanyang kamay ang kanyang D**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  Louis, pwede bang huwag kang bamanat ng ganyan? Nabibigla ako dahil sa sinabi niya ay napangiti ako. Bakit naman hindi? Totoo namang gwapo ka Tumanggaw-tango na lang siya bilang pagsang-ayon sa sinasabi ko. Pagkatapos naming kumain ay siya na rin ang naghugas ng pinggan. Pumasok ako sandali sa banyo para mag-toothbrush at mag-retouch. Paglabas ko ay naroon na siya sa kanyang table at nagsisimula ng muli sa kanyang trabaho. Siya nga pala, dadalhin ko si Chuche sa veterinarian niya sa weekend, pwede mo ba akong samahan? Tanong ko sa kanya pagkababa namin ng sasakyan niya.
Araw-araw, walang palya na hinahatid niya ako sa bahay namin. Kahit naman kasi na pinagbubuntis ko ang magiging anak namin, hindi pa rin kami nakatira sa iisang bahay. Masyadong mahigpit si mama sa ganoon. Ayaw niyang mag-live-in kaming dalawa dahil lang buntis ako. Nandito na pala kayo, sakto at nagluto ako ng merienda. Mabilis na lumapit si Troy kay mama para makapagmano. Pagkatapos niya ay nagmano rin ako. Dumiretso na kami sa kusina dahil niyaya na kami roon ni mama. Pinaupo agad niya kaming dalawa at naghain ng pinggan na may lamang biko, isang uri ng kakanin. Mahilig magluto si mama nito noong buhay pa si papa. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ni mama at nagluto siya nito ngayon. Hindi pa man ako nakakasubo ng pagkain ay umupo si mama sa sentro at bumaling sa amin ni Troy. Troy, kailan mo planong pakasalan ang anak ko? Nanlaki ang mga mata ko. Sa dinami-rami ng pwede niyang itanong kay Troy, iyon pa talaga. Mama, saway ko sa kanya. Umusad ako palapit sa kanya at hinawakan ang kanyang braso. Nang bumaling siya sa akin ay umiling ako. Si Troy naman ay natigilan sa kanyang pwesto. Huwag mo sabihing wala kang planong pakasalan si Luis. Nasa po ko ang aking noo nang magpatuloy pa rin si mama. Hindi po, syempre meron po akong plano. Papakasalan ko po ang anak niyo. Dinig ko ang panginginig sa boses ni Troy. Sa lahat ng mga taong kilala niya, isa si Marna sa mga kinatatakutan niya. Inamin niya iyon sa akin noong minsang mapag-alitan siya nito dahil lang nakalimutan niyang magdala ng payong noong nasa Siargao kami. Magmula noon ay nag-iingat na siya sa mga clothes niya at bawat salitang kanyang binibitawan. Mabuti naman at may plano ka. O siya, kumain na kayo. Saad ni mama saka tumayo at nagtungo sa sink para hugasan ang pinggan doon. Humugot ako ng malalim na hininga at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Troy smiled at me. Nginitian ko rin siya. Marahan kong tinapik ang kanyang kamay. Pagkatapos naming kumain ay inihatid ko na siya sa labas. Nang makarating kami sa labas ng gate ay agad kong hinawakan ang kanyang kamay. Pasensya ka na kay mama ha. May mga panahong ganoon talaga. Lumapit siya sa akin at marahang hinawi ang ilang piraso ng buhok ko na tumatabon sa aking mukha at inilagay iyon sa likuran ng aking tainga. I understand, Luis. Ganoon naman talaga ang mga magulang. They want assurance. Humugot ako ng malalim na hininga at marahang pinisil ang kanyang kamay. I'll marry you, Luis. You don't have to worry about that. Ngumiti ako sa kanya at umiling. Hindi naman ako worried tungkol sa bagay na iyon. Don't feel pressured dahil sa sinabi ni mama. We have all the time we need. We don't need to rush, Troy. Tumango naman siya sa akin. Hinihintay ko muna siyang makaalis bago ako pumasok sa loob ng bahay. Sumalubong sa akin ang aso ko pagkapasok ko. Marahil ay pinakawalan ito ni mama sa kanyang kulungan. Nang tumalon ito sa akin ay agad ko naman itong binuhat. Chuche is getting fat. Ang sabi ng vet niya, kailangan daw itong i-diet sa pagkain, ang kaso ay nahihirapan kami dahil palagi itong nagwawala tuwing gabi dahil nagugutom. Kailangan mo nang mag-diet, ang taba mo na, nahihirapan na akong buhatin ka. Saad ko rito, tinahulan naman ako nito na para bang nagrereklamo siya. Natawa naman ako, nang makita ko si mama na lumabas sa dining room ay binaba ko na si Chuche. Maria, pagtawag ko rito. Ngunit tila ba wala itong narinig at nagpatuloy lang sa paglalakad patungo sa labas ng hardin. Sinundan ko siya at nakita kong doon siya sa may bench na gawa sa semento nakaupo. Ma, may problema ba? Bumaling siya sa akin at umiling. Umupo ako sa kanyang tabi at hinawakan ko agad ang kanyang kamay. Ma, bakit mo naman tinanong ng ganoon si Troy? Mahinahon kong tanong sa kanya. Hindi naman siya umimik. Nanatili lang siyang nakatanaw sa bulaklak ng halaman. Troy is a good man, Maria. Papanugatan niya kami ng magiging anak namin. Hindi naman kailangang magmadali. Darating din kami sa point na magpapakasal din kami. Hindi lang nga ngayon. I have my reasons. Alam mo namang gusto kong bumalik muna ang lahat ng alaala ni Troy bago kami magdesisyon tungkol sa pagpapakasal. Bumaling sa akin si mama. Paano kung masaktan ka na naman ulit dahil sa kanya? Diretsahan niyang tanong. Napayuko ako at ngumiti. Honestly, I already thought of that. Paano nga kung masaktan ako ulit ni Troy? But then, I realized that he never hurt me intentionally.
Hindi niya naman ginustong saktan ako. Hindi niya naman ginustong makalimutan ako. It's just happened. At isa pa sa mga bagay na natutunan ko ay natural lang masaktan kapag nagmamahal ka. Ganoon talaga. Kaakibat ng pagmamahal ang saya at lungkot. Hindi naman palaging masaya lang at hindi rin naman laging malungkot. Love balances everything. Are you afraid thought he might get hurt again? Kaya ka nagkakaganyan? She simply nodded. Lumapit ako sa tabi ni Mama at marahan kong inihiga ang aking ulo sa kanyang balikat. Thank you for everything, Mama. Salamat sa pag-aalala mo sa akin at pagmamahal mo. Lahat ng mga bagay na itinuro mo sa akin ay ituturo ko rin sa magiging anak ko. Salamat dahil naging matatag ka para sa amin ni Chase. I understand that you're worried right no W. Pero yung sakit, worth it naman kapag sa bandang huli ay kami pa rin ni Troy. Mahal na mahal ko siya, Maria. Hindi ko alam kung kakayanin ko na malayo sa kanya. Marahang tinapik ni Mama ang aking kamay. Pareho naming tinanaw ang mga halaman at bulaklak nito. It's really pretty to see that they're growing despite the changes of climate. Parang kami ni Troy. We're growing kahit na maraming pagsubok na dumaraan sa buhay namin. Miss Raquela, alam mo napapansin ko parang ang laki ng pinagbago mo. Napahinto ako sa pag-aayos ng papel na ipinadala ni Troy sa Finance Department. Sinabi niya na sa akin na ipapakuha niya na lang sa isang empleyado mula sa finance, pero dahil makulit ako, hindi ko siya sinunod. Hindi kasi ako sanay na walang ginagawa. Saka these days mas gusto kong naglalakad-lakad ako. Isa pa, sabi ng OB ko, mas okay raw na kumikilos ako para hindi tamarin ang katawan ko. Dahil kapag nasanay ito na umupo at humiga na lang, malaki ang posibilidad na makasanayan ko ito hanggang kabuwanan ko. It's my second month of being pregnant. Yung hitsura ko ngayon parang bloated. Kapag naghubad ako at humarap ako sa salamin, makikita na yung pagbabago ng laki ng tiyan ko. Kung noon ay flat lang ito at may konting taba, ngayon naman ay may bump na. Ito ang pinagdidiskitahan ni Troy lagi kapag magkasama kami. Malaki ang pinagbago. Anong ibig mong sabihin? Kunwaring tanong ko, may kaba sa dibdib ko na hindi maalis-alis. Araw-araw ay ipinagdadasal ko na sana'y wala munang makapansin sa pagbabago ng katawan ko, lalo na ang mga empleyado ni Troy. Ayoko kasi talagang mapag-usapan ng tungkol sa bagay na ito lalo na at pareho kaming private person ni Troy. Pero sa mga nakalipas na linggo, napapansin ko na hindi na siya nag-aalangan na asikasuhin at alagaan ako kahit pakaharap ang mga tauhan niya. Tumayo ako ng maayos nang matapos kong i-check muli ang mga dokumento na nakalagay sa folder. Nakatingin naman sa akin ang middle-aged na employee at pinagmamasdan akong maigi. Mas lalo kang nag-glow at parang tumataba po kayo. I like how honest she was. Pero hindi ko maitatanggi na bahagya akong na-offend sa sinabi nito. Tipid akong ngumiti sa kanya bago inabot ang folder. Walang paabong tumalikod na ako at masama ang loob na bumalik sa opisina ni Troy. Anong nangyari sa'yo? Tanong niya pagkapasok ko pa lang sa loob ng opisina niya. Ngumuso ako sa kanya at padabog na naglakad pabalik sa cubicle ko. Luis, tell me what happened, Anya. It was not a request but his tone speaks command. Mas lalo tuloy akong nenas. Humugot ako ng malalim na hininga at saka bumaling sa kanya. Do I look fat? I bravely asked. Kumunot naman ang kanyang noo at agad na umiling. Of course not. Bakit? Saan naman nanggaling ang tanong na iyan? Don't tell me may nagsabi sa layong mataba ka. Nagkandahaba ang aking nguso habang ang atensyon ko ay nasa monitor ng computer. So may nagsabi nga sa'yo. Pag-uulit niya. I nodded lightly without looking at him. Maya-maya ay narinig ko ang kanyang mahinang pagtawa. Tumayo ito at naglakad palapit sa akin. Nagsalubong ang kilay ko habang pinagmamasdan siyang naglalakad. Nang makarating siya sa tabi ko ay marahan niyang ginulo ang buhok ko gamit ang kanyang palad. Inis na hinawi ko iyon gamit ang braso ko. Ano ba? Nang aasar ka ba? Masama ang tingin na ibinigay ko sa kanya, pero ang loko, nagawa pang ngumiti sa akin. Marahan niya akong hinawakan sa braso at pinatayo sa harapan niya. Nanatili pa ring nakasimangot ang mukha ko kahit na nakatayo na ako. Masuyo ang tingin niya sa akin. His eyes looked down my face and his fingers touched my lips. Napapikit ako agad nang ilapat niya ang kanyang labi sa labi ko.
Akala ko magtatagal iyon pero agad din siyang humiwalay. You're not fat, Luis. And if by any chance it happened to you along the process of your pregnancy, it's okay. Okay lang yun. It's natural for a woman to gain weight pero hindi ibig sabihin noon ay hindi ka na maganda sa paningin ko. Napanguso naman ako sa sinabi niya. Hindi ko alam kung nagsasabi siya ng totoo o binobola niya lang ako para mapagaan ang loob ko. Muli niyang inilapit ang kanyang labi sa akin at hinalikan ako. Sa pagkakataong ito ay agad niyang ipinasok ang kanyang dila sa loob ng bibig ko at negel umikot ito roon. Halos idikit ko sa kanya ang katawan ko nang maramdaman ko ang pagpasok ng kanyang kamay sa loob ng damit ko. He immediately unhooked my bra using his one hand. Hindi niya ito tinanggal ng tuluyan. He slid his palm and touched the peak of my boob kaya naman napaungol ako. Halos 2 buwan din kaming hindi nakaranas ng G nito, ngayon na lang ulit. At kung mamalasin ka nga naman, dito pa talaga ako sa opisina nakaramdam ng ganitong uri ng pagnanasa sa kanya. Muli niya akong hinalikan sa labi saka ko naramdaman ang unti-unting pagpasok ng kanyang kahabaan sa akin. What food do you like to eat for dinner? Tanong niya pagkasakay ko sa sasakyan niya. Bicol Express, sagot ko habang kinakabit ko ang lock ng seatbelt. Masyadong maanghang yun Luis, hindi ba pwedeng iba na lang? Tumingin ako sa kanya at nginisihan siya. Edi ikaw na lang. Pang-aasar ko sa kanya, kumunot ang kanyang noo sa sinabi ko. Mukhang hindi niya naman nagets yung sinabi ko. What do you mean? Ako ang mamimili. I rolled my eyes at him. Mas lalong kumunot ang kaniyang noo. Sandali siyang natahimik at nang sa wakas ay maintindihan niya ang ibig kong sabihin ay natawa siya. Ngumuso ako sa kanya. May nakakatawa ba? Umiling naman siya at tuwang-tuwa na pinagmasdan ako. Is that what being pregnant gives you? You're craving for me ha? Bigla namang nag-init ang aking pisngi at agad na umiwas sa kanya ng tingin. Hindi Nakakainis at nautal pa ako. My baby is craving for me. What? Do you want to taste me, love? Sa inis ko ay bamaling ako sa kanya at inis na pinalo ang kanyang braso. Hindi, sagot ko. Bahagyang tumaas ang tono ng pananalita ko. Mas lalo lang tuloy siyang natawa. Hindi ko maintindihan ang ugaling ito ni Troy. Kapag galit ako, tinatawanan niya lang. Minsan nakakainis na rin talaga. Sinaman ko siya ng tingin kaya naman haninto na siya sa pagtawa. Okay, hindi na. Maaga kaming nakauwi ngayon, mabuti na lang at hindi traffic. Dahil kung sakali ay baka nabulok na ako sa loob ng kotse niya. Love, siya nga pala. Nakalimutan kong sabihin sa'yo but we have to go to a nido next week. My brows furrowed in confusion. Bakit? Anong meron? Birthday celebration ng pinsan kong si Richard and a good news came to them. What news? His wife is pregnant. Agad kong naitakip ang aking palad sa aking bibig. Really? Buntis din si Eunice? Gulat na tanong ko sa kanya. Instead of nodding at me, siya naman ngayon ang biglang naguluhan. That's when I realized I mentioned Eunice's name. Napayuko naman ako agad. How did you know that her name is Eunice? He asked. Nagangat ako ng tingin sa kanya at saka ngumiti. He just guessed it. Hinawakan niya ako sa magkabilang balikat at tiningnan ako ng diretsyo sa aking mga mata. Don't lie to me, Luis. Tumango naman ako. It's really hard to lie to Troy because he can easily know if I'm lying or not. Alright. The thing is I know them all because we've been there together before. I just can't let you know the whole details. I just want you to remember it by yourself. Hindi ba mas okay yun? Mas magiging fulfilling yun para sa'yo kapag ikaw mismo ang nakaalala. He sighed heavily. I know that he wanted to remember things immediately. Ang kaso, hindi naman ganoon kadali yun. Kapag bibisita kami sa doktor niya, palagi niyang tinatanong kung kailan daw ba siya makakaalala. The doctor said, it is really up to him. But it has progress. Mas okay raw ngayon kumpara sa dati dahil mas kalmado na siya tuwing check-up niya. Alright then. Hindi na ako mangungulit, Anya. He hugged him and tapped his back repeatedly. Everything will be fine. Everything will fall back into place. Let it happen naturally. Huwag mong pilitin ang sarili mo. He nodded and hugged me back.
Naramdaman ko ang paghalik niya sa aking sentido bago ako pinakawalan. Go inside. Hindi ako aalis hanggat hindi kita nakikitang pumapasok. Tumanggo naman ako at agad na tumalikod sa kanya. Habang papasok ay nakita ko si mama na nagwawalis sa kanyang hardin, o bakit hindi pumasok si Troy? Kunot noong tanong nito. Inaaway mo raw kasi siya pag narito siya. Pagbibiro ko sa kanya, sinimangutan naman ako ni mama. Paanong hindi ko siya aawayin napakaarte niya sa pag-aalaga sa'yo. Baka kung papayagan ko kayong magsama ay hindi na siya humiwalay sa'yo. Tumawa ako. Parang hindi ka naman sanay riyan Maria. Bata pa lang kami ni na Troy talagang maalaga na siya. Hindi lang naman sa akin kundi pati sa mga kapatid niya. Natural na iyon sa kanya mama. Narinig ko pa siyang may ibinubulong sa isang tabi. Naglakad ako palapit dito at marahang yamakap sa kanya mula sa likuran. I love you, mama. She stopped on what she's doing and looked at me. I know. I love you too, anak. Kumpleto na ba ang mga gamit mo anak? Tanong agad ni mama pagkapasok niya sa kwarto ko. Saktong chini-check ko na lang kung maayos na ba ito. Ngayong araw ang alis Narnin patungong El Nido para umattend ng birthday celebration ni Richard. Tumawag sa akin si Troy at sinabing maaga raw siyang pupunta ngayon para mas ando ako. Kaya heto ako ngayon, nagmamadali habang inaayos ang mga gamit ko. Okay na, Maria, sagot ko naman kay mama. Nang mapatingin ako sa kanya ay saka ko nakita ang kanyang hitsura. Dinaig niya pang pinagbagsakan ng langit at lupa sa ekspresyon ng kanyang mukha. Bakit po ma? May problema ba? Kinuha ko ang kanyang kamay at marahan itong pinisil. Umiling naman siya. Gamit ang kanyang isang kamay ay mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Mag-iingat kayong dalawa ni Troy roon ha. Siguraduhin mong hindi ka magpapalipas ng gutom. Tandaan mo, hindi na lang ikaw ang kumakain. May bata na riyan sa sinapupunan mo. Isa pa, huwag kang gaanong magkikikilos doon. Alam kong malikot kang bata at mahilig gumalaw-galaw. Ngayon hindi na pwede ang ganoon. Kailangan mong ingatan ang sarili mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Ngumiti ako kay mama at marahang tumanggo. Kahit kailan talaga, si mama ang hilig magpaalala. This is what I both hate and like about her. She's caring and at the same time she's a nagging mother. Minsan tuloy hindi ko alam kung saan ko lulugar. Minsan kasi ay maayos siyang magpapaliwanag sa akin ng mga bagay-bagay tapos bigla itong magtataas ng boses, yun pala ay pinapagalitan na ako. Opo, naiintindihan ko po. Huwag kang mag-aalala ma, mag-ingat po kami ni Troy. Tumanggo naman ito at tinulungan akong ilagay ang ilang malilit na bags na may lamang essential sa malite ko. Lang sandali lang ay nakarinig na ko ng katok sa bukas na pinto. Nakangiting pumasok si Troy sa kwarto ko. Tumayo na si mama at tinapik ang balikat ni Troy saka lumabas ng kwarto. Okay na ang gamit mo. Ngumiti ako kay Troy at saka ngumiti. Lumapit siya sa akin at hinalikan ang noo ko. He enveloped his arms around me. I love you. I can't wait to make this first travel with you. Natawa naman ako sa kanyang sinabi niya kaya kunot noong napatingin siya sa akin. What? He asked. I shake my head. I love you too. Saad ko saka sandali siyang hinalikan sa labi. Bahagya pa siyang nagulat sa ginawa ko. Again, I laughed because of his reaction. Nang matauhan naman siya ay agad siyang bumaling sa gamit ko at kinuha ito sa kama. Let's go, Anya. Nauna na siyang bumaba habang ako naman ay nakasunod sa kanya. Mataman akong nakamasid sa kanya habang naglalakad. He looked so innocent. Kung alam niya lang kung ilang beses na kaming bumiyahe ng magkasama. Kung alam niya lang kung gaano kami katagal na magkakilala. As much as Elle wanted to tell those to him, pinili kong pigilin ang sarili ko. Pinasakay muna niya ako sa loob bago niya inilagay ang mga gamit ko sa likuran ng kanyang sasakyan. Wear your seatbelt, pagpapaalala niya. Sumaludo naman ako sa kanya at sinunod ang kanyang sinabi. The weird thing is, just like our first trip in El Nido, nakakotse pa rin kami ngayon. When in fact, we could travel via plane. The whole travel from Metro Manila to Batangas is quite smooth. Hindi kami gaano ng apektado ng traffic dahil sa mga shortcut na lugar na dinaanan ni Troy. For some reason, natutuwa ako sa kanya dahil alam niya pa rin ang mga iyon. Hindi ka ba nagugutom? Sabi ni Doktora,
Huwag daw kitang gugutuman. Do you want me to find a place to eat? Umiling naman ako sa kanya. I carefully get the paper bag on the floor of the car. May pinabaon si mama na pagkain. Ito na lang ang kakainin ko. Do you like to eat vegetable salad? I asked. Medyo matalagal siyang napatitig sa baunan na puno ng iba't ibang gulay at mayonnaise. I can see that he's quite shocked because of what he is seeing. Oh, bakit parang gulat na gulat ka riyan? Umayos siya ng tingin sa daan at maya-maya ay napangiti. Tinatawanan mo ba ako? May bahid ng inis sa boses ko. Umiling naman siya agad. I'm just happy. Kasi kumakain ka na ng mga gulay ngayon. Natutuwa ako kasi sinusunod mo yung mga sinasabi ko. Napanguso naman ako sa kanya. Bigla kong naaalala yung mga araw na pinipilit niya akong kumain ng gulay. Sa mga panahon ng iyon, palagi ko siyang inaaway. Sinasabi kong ayaw ko dahil hindi ako natutuwa sa lasa ng gulay. Pero noong minsang gawan ako ni mama ng vegetable salad, for some reason nagustuhan ko ang pagkakagawa niya. Magmula noon, walang araw na hindi ako kumakain ng salad na gawa niya at natuto na rin akong kumain ng mga gulay na ulam dahil madalas niya akong pag-alitan at pinagsasabihan na baka raw malnourish ang anak ko paglabas nito sa akin. Siyempre ayaw ko namang mangyari iyon kaya sumunod na lang ako. After you eat, you may sleep. We still have an hour bago makarating sa pier. Tumanggo naman ako sa kanya. Sa totoo lang, hindi niya naman ako kailangang paalalahanan tungkol sa pagtulog. Dahil gagawin ko talaga iyon. For the past days, nahihilig ako sa pagtulog pagkatapos kong kumain. Kaya yung sofa sa kayang opisina, ginagawa kong sleeping area kapag tanghali. He just drives while I eat. Natulog ako pagkatapos kong kumain. Nagising na lang ako sa isang mahinang tapik sa balikat ko. Nang magmulat ako ay saka ko napansin na nasa pier na pala kami at kailangan kong bumaba sandali para ma-check ng mga guards at specific staff ang kotse bago namin ito may pasok sa barko. Are you okay? Tanong ni Troy nang makababa ako sa sasakyan. Umiling ako sa kanya. Dahil naputol ang pagtulog ko, biglang sumakit ang ulo ko. Lumapit agad siya sa akin at ipinaikot sa aking baywang ang kanyang kanang braso. Dinala niya ako pansamantala sa isang tabi habang patuloy sa pag-check ang mga staff. I'm sorry, bulong niya sa akin. Hinawakan ko naman ang kanyang kamay at umiling. He doesn't need to apologize for something he didn't do intentionally. Sa kakailangan ko rin naman talagang bumaba roon. It's okay. Sabi ko habang marahang tinatapik ang kanyang kamay na nasa baywang ko. Ang ginawa ko na lang ako inihiga ko ang aking ulo sa kanyang balikat para kahit paano ay may pahinga ko ito dahil sumakit talaga. Sir, okay na po. Pwede na po kayong sumakay ulit. Saad ng isang staff makalipas ang ilang minuto. Ay naalala naman ako ni Troy na pumasok sa loob ng sasakyan. You can sleep again, he said. As much as I want to. Alam ko namang mamaya ay bababa rin kami ng sasakyan para umakyat sa itaas ng barko. Mamaya ko na lang itutuloy ang pagtulog ko. Okay ka pa? Anong nararamdaman mo? Tanong ni Troy pagbalik niya sa kinauupuan namin. May dala siyang 2 bote ng tubig. Inabot niya sa akin ang isa. Binuksan ko ito at uminom doon. Tumingin ako sa kanya. He's still standing in front of me. Dahil nga matangkad at talaga namang gwapo, hindi maiwasan ng ibang tao na tumingin sa kanya. Lalo na yung mga babaeng may kabataan ng edad. Grabe, ang gwapo nung lalaki. Crush ko na. Oo nga parang model. Kaso, sino yung babaeng kasama niya? Tanong ng isa, girlfriend yata. Ay sayang, halos matawa ako nang marinig ang usapan ng 2 teenager na nakaupo hindi kalayuan sa amin. Ngumiti ako kay Troy at marahang tinapik ang espasyo sa tabi ko. Pagkaupo niya ay agad akong humiga sa kanyang balikat. Nang maramdaman ko ang hangin na tumama sa mukha ko ay napapikit ako agad. I want to sleep, mahina kong sambit. Hinawakan naman niya ang kamay ko at pinagsiklop ang aming mga daliri. Sleep, love, you need it. Humugot ako ng malalim na hininga at nakapikit na dinama ang malamig na simoy ng hangin at mainit na palad ni Troy. Parang kailan lang, pinangarap kong makabalik ng El Nido na kasama siya. Ngayong papunta na kami roon sa ikalawang pagkakataon, hindi maiwasang maging masaya ng puso ko.
Umayos ako ng pagkakahiga sa kanyang balikat at doon ko na naramdaman ang unti-unting paghila sa aking ng antok. Where do you want to go first? Tanong ni Troy habang nagbibihis siya ng damit sa harapan ko. Gabi kami nakarating sa El Nido at kagaya ng una naming biyahe, sa hotel kami muli nagpalipas ng gabi. Napipikit-pikit pa ako habang pinagmamasdan siya habang nagsusuot ng khaki shorts. Hindi na talaga siya nahihiya kahit sa harapan ko pa siya magbihis. Lihim akong napailing at muling humiga. Ang aga pa para mag-asikaso. 6:00 pa lang gusto ko pang matulog. Luis, bangon na. Aba naman, ilang oras na ka nang natutulog Sabi ng doktor hindi raw maganda kung lagi kang matutulog. Nagpapadyak ako habang nakahiga. Kinuha ko ang kumot at hinayla ito pataas hanggang matakpan nito pati mukha ko. Ang aga pa, Troy, reklamo ko sa napapaos na boses. Akala ko ay hahayaan niya lang ako sa gusto kong mangyari, pero nagulat ako nang bigla niyang hilahin ang kumot paalis sa katawan ko. Troy, sigaw ko sa kanya. Luis, hindi na maganda mag-travel mamaya kapag inabutan tayo ng init. Masama ang loob na bumangon ako sa kama. Nang akmang aalalayan niya ako sa pagtayo ay mabilis kong hinawi ang kanyang kamay. Kahit na inaantok pa ay pinilit ko ang sarili kong tumayo. Pagkasuot ko ng tsinelas na panloob ay naglakad na ako patungong banyo. I showered using cold water. Halos manginig ang buong katawan ko sa lamig pero ayos lang dahil nagising naman ang diwa ko. Dahil wala akong dalang damit pagpasok sa banyo ay tanging tuwalya lang ang tumakip sa katawan ko paglabas ng banyo. Tumutulo pa sa sahig ang tubig na mula sa buhok ko pero hinayaan ko lang ito. I should have brought you clothes. Dapat sinabi mo na lang sa akin. Saad niya. Tumingin ako sa kanya sandali at nakitang nakatayo siya sa may bintana. Hindi ako sumagot. Ang ginawa ko ay inalis ko ang tuwalya sa pagkakabalot sa ******* di katawan para panasan ang buhok ko. Through my peripheral, I saw his jaw almost drop because of what Isang did. He gulped and then turned around to give me privacy while I'm still choosing my clothes to wear for today. Napangisi ako sa reaksyon niya. Even though I have a bump on my stomach, hindi pa rin naman sira yung figure ko dahil nag-e-exercise pa rin ako tuwing weekends para masigurong magiging physically fit ako habang nagbubuntis. Kumuha ako ng t-shirt at tokong sa malito ko at iyon ang sinuot ko. Okay na ba? Tanong ko. Alanganin pa siya na tumingin sa akin. Troy, okay na ba tong damit ko? Nauubusan ng pasensyang tanong ko. Mabilis naman siyang termango. Naglakad siya pabalik sa lugar kung nasaan ang mga gamit namin at saka inayos na ang mga ito. Tinulungan ko na rin siya para mas mabilis kaming matapos. Do you want to eat first o doon na tayo kakain sa hotel ni na Richard? We can find better place to eat while we're still in the area. Sabi niya pagkasakay namin sa kanyang sasakyan. Bago kami natulog kagabi ay medyo marami akong nakain kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin ako nakakaramdam ng gutom. Sinabi ko sa kanya na doon na lang kami sa hotel ng pinsan niya kumain mamaya. Hindi naman malayo iyon. 1 oras at kalahati lang ang biyahe, naroon na kami. This place is so pretty. It's just sad that I can't remember going here with you. Bakas ang lungkot sa kanyang boses, it's okay. Tumingin siya sa akin at inabot ang isang kamay ko. Naiinip ka na ba Luis? I know what his question means. Smiling naman ako sa kanya at marahang pinisil ang kanyang kamay. No, I will wait until you remember it. Thank you so much, he said, smiling to me. His facial reaction is telling me that he's thankful because I'm still here, patiently waiting for him to remember everything.